Hello guys! Magandang afternoon sa lahat. Okay, paalis ang kapitana ninyo. So while waiting for my grab, dahil 15 minutes pa daw, bigyan nating pansin ang sinasabi ng kapitapitagan nating si Princess sa Fiona na ang sabi niya dapat daw ang Pilipinas ay pamumunuan ng isang taong may malasakit at kakayanan, di ba? Subalit ngayon daw ang Pilipinas ay pinapamunuan ng mga taong walang karapatan sa trabahong sinumpaan. Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Himayin natin yan, mga kaibigan. Turn up, mga DDS! Okay, pag-usapan natin ang malasakit. Okay, sa iyo ba, Princess Sarah? O kaya'y i-address natin properly? VP Sarah, nasaan ang iyong malasakit na sa pagpasok ni Karina sa ating bansa at nanalasa? Nasa airport ka pa lang noon, VP Sarah. Pero mukhang di mo inaalantana ang malasakit sa iyong mga kababayan. Hindi mo ba naramdaman na ikaw ay isang public servant? Okay, paglagay na natin, ha? Nagpadala ka daw ng ayuda. Oh, wow! Diba mas masarap malasap ang malasakit ng isang leader kung kaisa siya, kasama siya sa sambayanan ng sambayanan upang harapin ang dilubyo, ang pitik ng kalikasan, pero nasaan ka? Iha Mia, nasa Germany ka. While Manila is binabaha, ang saya mo sa ibang bansa. Yan ba ang may malasakit? Okay, balikan natin ang kwento ng tatay mo. Sa kapanahunan ng COVID, malasakit ba nating maituturing na sa dami-daming nangailangan ng tulong sa pangangatawan health problem during the COVID? Ano ang ginawa ng iyong ama sa 46.7 billion ng DOJ fund? Anong ginawa ng iyong ama patungkol sa Farmally? Ha, Princess Sarah? Ano ang ginawa ng inyong pamilya na kasagsagan ng COVID? Binigyan ng iyong kapatid na si Pulong ng 51 billion na flood control di umano ng Davao. Asa na ngayon, Bibi Inday? Yan ba ang may malasakit sa bansa? Yan ba ang may malasakit sa bansa na hindi namin alam saan mo dinala ang 125 million in just 11 days? Yan ba ang may malasakit sa bansa na imbis kuhanan, pumayag ka, hindi ka magkukukuda at magtampururot na kinuhanan ka ng iyong security details para makatipid ang ating bansa sa gastusin ng pagpapasweldo ng iyong mga security details? Inaano ka ba? Ha? Akala ko maisog ka, pero hayaan mong gagastos? How much million in just 1 month? How much millions na magagastos pansahod sa mga security mo in a year? Malasakit ba yan? Wow ha. Ngayon, pag-usapan natin ang kakayanan.
Bakit ka nga ba nag-resign sa DepEd? At sabihin mong welcome to chaos si Secretary Angara. So, di ba? Bakit mo binitawan ang isang gabinete, ang isang responsibilidad kung ikaw, Iha Mia, ay may kakayanan? Ayusin kung ano ang problema ng DepEd. Ha? Kakayanan yan? Okay. Anong kakayanan mo ngayon bilang VP? Ni hindi ka nga naramdaman sa panahon ng sakuna, 5,000 ayuda to how many? Ilan ang nasalanta ng Karina? Ilan ang ibinigay ng OVP mo? Contrary sa kiniklaim mo na ikaw ay naunang nagbigay ng ayuda. Magkano ba ang budget mo sa OVP? Bakit kailangang itutok sa iyo ang pamimigay ng kung ano-ano burger buns? Ha? Ang laki-laki ng pondo mo, ang laki-laki ng hiningi mong budget. Hindi ka pa nga nakahinga sa jet lag galing sa Germany para ikaw ay nagsaya-saya while Manila is on baka, binabaha. Hingi ka kaagad ng budget ni hindi mo pa kayang ngang i-explain yung ridiculous mong mga pangginagasta. Yan ba yung may kakayanan? Diba, inamin mo na yung matatag na curriculum ng DepEd nung ikay DepEd Secretary pa ay hindi ikaw ang gumawa. Bagkus ang mga expert na member ng iyong ahensya. So, bakit ikaw ang sasahuran? Wala ka naman palang kakayanan. O ngayon, ano ang kakayanan mo bilang VP? Naramdaman ba ng sambayanan? Anong ginagawa mo that even the least that you have to give comments dun sa pinaglalaban nating West Philippine Sea? Ano ang sabi mo? No comment. Pero bakit ka nangingialam sa isang pribadong mamamayan na kagaya ni Kibuloy? Bakit ka nangingialam? Ano ba ang kakayanan mo? Para ba sa sambayanan o para takpan ang isang pribadong nilalang? Para ba sa iyong pansariling kapakanan? Wow, I know you are questioning this government now that you are parte ka ng gobyernong ito because you are a VP. So kung dinidinay mong hindi ka parting namumuno sa amin ngayon, so bakit pa kami magsasahod sa iyo? At bakit pa kami gagastos ng seguridad mo? Think. Maaari mo bang kantahin ang kanta ni Celine Dion now? And it's all coming back to me now. Dagdag. Parating na ang 2025 budget. Magdi-deliberate na yan. Baka gusto mong mahiya. I-explain mo yung mga unliquidated mo ng maayos at nang hindi ka magtampo-rorot pag hindi ka binigyan. Anyway, sa mga DDS again, the best way is to vote out the Dutertes for you guys to feel what good governance really is. Yun lang.